Sa New Zealand, nagsisimula si John ng panibagong araw ng trabaho. Nag-iikot siya mula bahay-bahay upang kolektahin ang perang binabayad ng mga kapitbahay para sa proteksyon ng lokal na kingpin. Sa kanyang paglalakad, nabangga niya ang kaibigan niyang si Gaz, na naiinip at nagpa siyang sumama sa kanya. Matapos makolekta ang lahat ng pera, dinala ito ni John sa kanyang amo. Ipinakita ni Shelton sa kanya ang isang explosive vest na ginagawa ng kapatid niyang si Kelly. At agad na naging interesado si John kay Kelly. Gayunman, kinaladkad siya ni Shelton palayo para sa isang seryosong pag-uusap. Balak ng Chinese Mafia na magtayo ng operasyon sa bayang ito na magsisimula sa paggamit ng antique shop ni Wally bilang taguan ng sugal. Tumanggi si Shelton na isuko ang kontrol ng kanyang bayan kaya may plano siya. Isang kargamento ng perang galing sa krimen ang ihahatid sa antique store at gusto ni Shelton na harangin iyon nina John at Gaz. Pagkatapos, pumunta ang dalawa sa bowling club para uminom at pag-usapan kung ano ang gagawin nila kung may pera sila na tulad kay Shelton. Itinuro ni Gaz na ang kargamento ay mananatili sa tindahan at pwedeng nakawin ng kahit sino. At sinabi niyang dapat nakunin na lang nila iyon para sa kanilang sarili. Ngunit masyadong takot si John kay Shelton para kumilos ng patago laban sa kanya, kalaunan sa sementeryo. Nadatnan ni Kelly si John na umiinom ng beer sa harap ng mga libingan ng kanyang mga magulang. Inamin ni John na gusto niyang magsimula ng sarili niyang organisasyon, kaya sinabi ni Kelly na kailangan niyang lakasan ang loob niya para magawa iyon. Pag-uwi ni John, sinabi ng kanyang landlady na kailangan na niyang umalis bago mag-6. Lumalabas na sa garahe lang pala siya nakatira at ngayon ay kailangan na iyon ng landlady para sa isang totoong sasakyan. Wala nang mapuntahan si John, kaya tumingin siya sa salamin at pinasigla ang sarili hanggang sa magkaroon siya ng lakas ng loob na tawagan si Gaz at pumayag sa pagnanakaw. Sa antique store, nakipagkita siya kay Gaz at naghintay sila sa pagdating ng kargamento. Di nagtagal, may dumating na sasakyan at inilabas ni Wen ang isang gulong, kaya inakala ni John na doon nakatago ang pera. Pag-alis ni Wen, nagsuot ng mga maskara ang dalawa at inihayag ni Gaz na may dala siyang baril. Biglang sinalakay ng dalawa ang tindahan at tinanong nila si Wally kung nasaan ang perang Chinese, kaya itinuro niya ang gulong. Isang mabilis na putol ang nagkumpirma na puno ng pera ang gulong at kinuha ni John ang lahat habang tinatawag sila ni Wally na mga tanga dahil nagnanakaw sila mula sa mafia. Nakita rin ni John ang isang bracelet na nakadisplay at kinuha iyon bilang regalo para kay Kelly. Sa sandaling iyon, may nakita si Gaz na paparating na sasakyan at tumakbo palabas sa likod na pinto. Bago sumunod si John, binalaan siya ni Wally na napakadelikado ng bracelet. Kapag ginamit niya ito, may demonyong susunod sa kanya. Hindi siya pinansin ni John at tuluyan ng tumakbo para sumama kay Gaz. Pumasok si Wen sa tindahan at nagalit nang makita niyang wala na ang laman ng gulong. Kaya sinubukan niyang habulin ang dalawa habang may hawak na patalim. Sa labas, ginamit ni John ang isang box cutter para butasin ang isa sa mga gulong ng sasakyan ni Wen bago siya sumakay at sumama kay Gaz sa kanyang sasakyan. Halos maabutan sila ni Wen, pero nagawang paanda rin ni Gaz ang kanyang sasakyan sa tamang oras at mabilis na nakaalis. Makalipas ang ilang minuto, nakarating ang dalawa sa isang taguan sa kagubatan. Biglang may dalawang taong sumunggab kay John at dinakip siya bago ibinigay ang bag ng pera kay Shelton. Na alam na pala ang plano mula pa sa simula dahil ipinagkanulo ni Gaz ang kanyang kaibigan. Kinapkapan ni Shelton si John at nakita ang pulseras. Kaya isinuot niya ito sa pulso ni John upang kutyain siya dahil sa pagkahilig nito sa mga bagay na pambabae. Pagkatapos ay inutusan ni Shelton si Gaz na patayin si John pero hindi ito nagawa ni Gaz. Isang goon na nagngangalang Damage ang nagboluntaryo at sinubukan ni Gaz na umalis, ngunit pinilit siya ni Shelton na manood. Gayunpaman, nang pumutok si Damage, ang bala ay bumalik at tumama kay Terry sa mata. Wala nang bala si Gaz dahil ikinukulong ng kanyang inahang mga iyon, kaya sinamantala ni John ang pagkakataon para tumakbo. Habang hinahabol si John ng ilan sa mga tauhan ni Shelton, dumating si Officer Lay upang paalalahanan sila na bawal magpaputok ng baril sa publiko. Ginamit ni Shelton ang perang Chino upang bilhin ang kanyang. Samantala, nagtago si John sa loob ng isang abandonadong trailer at pinanood ang kanyang mga humahabol na tumakbo palayo nang hindi siya napapansin. Pagkatapos, tiningnan niya ang pulseras at napansin niyang may kakaibang button ito. Bigla siyang nakarinig ng boses na nagsasabing pindutin niya ito.
at laking gulat ni John nang makita ang sarili niya sa likuran ng trailer. Tumakbo siya palayo habang sumisigaw ang ikalawang John na malalaman niya kung kailan pipindutin ang button. Kalaunan, napilitan si John na huminto sa pagtakbo dahil nasusuka siya. Sa wakas ay naabutan siya ng mga goon at isinawsaw ang ulo niya sa maruming tubig. Sinusubukang lunurin siya. Dahil wala siyang maisip na ibang gagawin, pinindot ni John ang button. Saglit na naging malabo ang lahat at nafaramdam siya ng kakaiba sa kanyang katawan. Nang tumingala siya, natagpuan niyang mag-isa na siya at walang laman ang trailer. Bumalik si John sa taguan at nagulat siyang makita ang sarili niyang napapaligiran ni Shelton at ng kanyang mga tauhan. Lumabas na ibinalik siya ng pulseras, 5 minuto pabalik sa nakaraan. Nagsimula rin ang habulan para sa John na ito, kaya tumakbo ang hinaharap na John upang magtago sa trailer at maghintay na ipaalam sa kanya ng kasalukuyan niyang sarili ang tungkol sa button. Muling binubuo ang eksena. Ilang sandali pa, nakita ni Kelly si John at sinabi sa kanya na patuloy pa ring hinahanap siya ng gang ni Shelton upang patayin. Labis din siyang humanga sa ginawa ni John at sa tingin niya ay dapat nitong bawiin ang pera. Sinasabing itinago iyon ni Shelton sa basement. Tumanggi si John at gusto na lamang tumakas, kaya inamin ni Kelly na ayaw niyang tumakas si John at umalis na siya. Biglang may isang taong sumulpot sa likuran ni John at itinapat ang baril sa kanyang ulo. Sinabi nito na gamitin niya ang pulseras para mabawi ang pera o papatayin niya sina John at Kelly. Inabot niya kay John ang isang card na may address ng isang inn kung saan sila magkikita mamayang gabi. Pagkatapos, pinindot ni John ang button at bumalik sa nakaraan. Narinig niya ang putok ng baril at agad na nagtago sa likod ng ilang basura upang panoorin ang dalawa pa niyang sarili na magtago sa trailer. Nang wala na ang lahat, nagpasya siyang pindutin muli ang button at bumalik pa ng isa pang 5 minuto sa nakaraan. Pagkatapos ay mas lalo pa siyang nagtago at pinanood kung paano inoobserbahan ng ikatlong John ang unang dalawa. Nang malapit nang pindutin ni John muli ang button, may isa na namang John siyang biglang lumitaw upang pigilan siya. Hindi nila maintindihan kung ano ang nagbago sa pagkakataong ito, kaya naghanap sila ng isang kaibigang makakatulong sa kanila. Kumatok sila sa isang container at sinabi ang password bago lumabas si Jay na handang magpaputok gamit ang kanyang tirador. Nalito siya nang makita ang dalawang John, kaya ipinaliwanag nila sa kanya ang nangyari. Sinuri ng mabuti ni Jay ang pulseras at nakilala niya ang demonyong si Toady, nakilala sa pagkain ng lahat ng makita niya. At pagkatapos ay ang pulseras ay ginawa noong sinaunang panahon sa China at itinago sa mga bundok ng isang monghe. Nang sakupin ng digmaan ang bansa, ibinigay ng monghe ang pulseras sa isang mandirigmang nagngangalang Wali na sabik gamitin ang kapangyarihan nito upang iligtas ang kanyang bayan. Binalaan siya ng monghe na kapag nakaharap niya ang sarili niya habang naglalakbay sa oras, hahabulin siya ng demonyo. Ngunit hindi ito pinansin ni Wali sa paggamit ng pulseras. Madali niyang napanalunan ang digmaan sa paraang ng pagbabalik sa nakaraan tuwing natatalo siya sa isang labanan at muling sinusubukang dala ang bagong kaalaman. Tinawag siyang bayani ng bansa at binigyan ng maraming kayamanan. Ngunit iisa lamang ang laman ng kanyang isip, ang makaharap ang sarili niya. Isang araw, tuluyan siyang nagpadala at pinindot ang button upang lumikha ng isa pang wali. Hindi nagtagal, dumating ang demonyo at pinatay siya. Sinabihan ni Jay ang mga John na pindutin ang button ng sabay-sabay upang lahat sila ay bumalik. Ngunit kailangan nilang pantayan ng mabuti ang ginagawa ng bawat isa. Ayaw ng mga John na pumunta sa lugar ni Shelton dahil tiyak na papatayin sila agad, kaya nagpasya silang kunin na lamang ang pera sa paraang ng pagnanakaw sa isang bangko. Pumunta sila sa isang tindahan upang bumili ng bag, mga maskara, at 2 laruang baril na pininturahan nila ng itim upang magmukhang tunay. Biglang sinalakay ng mga John ang bangko, ngunit halos hindi pa sila nakapagsalita nang barilin agad ng isang armadong babae ang isa sa kanila. Agad na tumakbo ang isa pang John at nagtago sa isang pampublikong banyo, kung saan nagpasya siyang pindutin muli ang button. Muling lumitaw siya 5 minuto sa nakaraan at nadatnan ang isang lalaki na ginagamit na ang inidoro. Kaya lumabas na lang si John habang sinamantala ng mga turista ang pagkakataon na kumuha ng mga litrato sa loob ng banyo. Pagkatapos nito, bumalik si John sa kagubatan. Nakita niya ang sarili niyang kausap si Kelly, habang ang dalawa pa ay naghahanda na para sa pagnanakaw. Pagkatapos ay nagtungo siya sa bangko at naghintay hanggang sa hindi nakatingin ang babae upang kunin ang baril nito mula sa kanyang bag. Hindi nagtagal.
Dumating ang dalawang John at sinabi ng ikatlong John na mauna na sila. Napaka-awkward ng mga John habang tinatakot nila ang teller. Kaya tinawag nito ang kanyang supervisor. Lumabas ang lalaki at sa pagkakita sa mga magnanakaw ay agad siyang nasuka. Wala nang pagpipilian ang teller, kundi ibigay sa mga magnanakaw ang isang mahalagang kahon. Bumalik ang tatlong John sa kagubatan at binuksan ang kahon, ngunit nadiskubre nilang halos wala itong laman. Isang paint bomb ang sumabog sa kanilang mga mukha, ngunit patuloy pa ring tumingin si John. Sa ilalim ng ilang tseke at mga pension slip, nakakita siya ng 32 dolyar. Ipinabalik ng dalawang John ang ikatlong John upang magamit nila ang pera sa pagbili ng beer. Sa bowling club, nakita sila ng clerk at tinawagan si Shelton. Pinag-usapan ng mga John ang ideya ng pagnanakaw kay Shelton ng paulit-ulit gamit ang pulseras para sa paulit-ulit na pagsubok at pagkakamali. Matapos pumunta sa banyo ang isa sa mga John, biglang dumating sina Damage at ang iba pang mga gun at mabilis na dinakip ang natitirang John. Sinubukan niyang pindutin ang baton, ngunit pinigilan ng mga gun ang kanyang mga braso. Kaya sinaksak siya ni Damage gamit ang kutsilyo. Habang bumabagsak ang katawan ni John, napindot niya ang baton at muling lumitaw sa club na wala na ang sugat. Tumakbo siya patungo sa banyo at nagtago sa isang cubicle upang hintayin ang ikalawang John. Pagkatapos, mabilis siyang bumalik sa club at inatake si Damage mula sa likuran upang pabagsakin ito at mailigtas ang sarili. Habang tumatakas ang iba pang mga gun, nagkatinginan ang mga John at napagtanto nilang sila na mismo ang naging sarili nilang gang. Kaya tinawag nila itong Mega Time Squad bago muling bumalik ang ikatlong John. Samantala, isinusuot ni Kelly ang explosive vest kay Shelton. Nakatanggap si Shelton ng tawag na nagpapaalam na may gang na si John at papunta na ang mga ito sa kanya.